Hello po, no? Sasagutin lang natin yung mga tanong ng ating mga teachers, ano? Yung unang tanong dito, hindi daw siya nabigyan ng appointment ng 2025. Parang approve na raw yata ng division, region, o nasa DBM na siya, no? Pero baka wala pa sa division, ano? Kung hindi mo kayo nabigyan ng appointment ng 2025, tuloy-tuloy naman yan sa January, starting January 2026 onward. Magtutuloy-tuloy yan, wala namang ano yan eh, wala namang particular na buwan, ano? So, naintindihan ba? Hmm. So, ito namang tanong ng isang guro, teacher 1 to teacher 4 daw, nag-apply siya. Okay na raw, approve na raw sa region, ano? So, pag-approve na sa region, to my understanding, pupunta yan ng DBM. Tapos from DBM, parang diretso na yata sa division o dadaan pa ng region, ano? Sabi niya, kung mabigyan na po ako ng appointment na teacher 4, after a year po ba ay pwede na ako mag-apply ng teacher 7? So excited siya, no? Alam mo, ganito yung sinasabi natin dyan. Kasi kino-consider dyan, teacher 7, mataas yung required number of COI and NCOI. Ang sinasabi natin diyan, kung mapoprovide mo, no? 'Di ba? Yung mga requisite. 'Di ba? Kung mako-comply mo, yun ang ibig sabihin ng Sir Bong. Kung mako-comply mo yung mga requisites ng COI at NCOI ng Teacher 7, pwede. Kaya lang, I doubt. I doubt. Kasi, kung magkakaroon ka pa lang ng isa uli, kung magkakaroon ka lang isa pa uling IPCRF lang, baka hindi mo ma-hit yung yung mga kaya kakailanganin mo, parang nabubulol ako. Kakailanganin mo siguro mga 2 o 3 taon pa para makaubuo ka uli nung required number of COI and COI. Kaya I doubt kung ang ina-applyan mo ay teacher 7, kung after a year, kapopromote mo lang ng teacher 4, ay makakapag-apply ka ulit na to teacher 7. Depende yan kung mako-comply mo. Pero tingin ko, kung isa lang hindi mo mako-comply kasi mas maraming COI at NCOI ang kakailanganin mo, no? So, naintindihan ba? Aha. O eto, tanong naman ito. Dapat daw bang isama yung first batch ng applicant sa second batch? At yung may mga S, dapat daw bang unahin? Alam mo, dapat wala namang ganitong labeling no? Oo, walang first batch at walang second batch. Kasi sa pagkakaunawa ni Sir Bong, priority. Ang priority tong taon na to, 2025, ay yung mga season teachers natin. Pagkakaalap ko ay mga 50 years old above. Ano? At wala naman tayong labeling na first batch, second batch. So, naintindihan ba? Alam niyo, kung pinagsama yung first batch at second batch, wala namang issue siguro doon. Kasi naman ang treatment naman sa mga applicants, pare-pareho lang eh. 'Di ba? Walang nauna, walang nahuli, parang ganyan lang din. Or kung ang division nyo, may inuuna siya, unawain na lang natin kasi because of the limited budget. So, pwedeng may mauna, pwedeng may mga susunod. Pero ang sabi naman, pag-approve na kayo, 'di ba? Yung mga nauna, kayo naman ang susunod. O kung magkaroon man ng application ngayon na bago itong 2026, uunahin pa rin kayo. 'Di ba? So walang labeling kung may S yung isa at kayo ay puro BS, 'di ba? At kayo ang unahin na walang S o sila ang unahin, dapat walang ganon. So naintindihan ba si Sir Bong? Sige. Hanap pa ako ng mga tanong ha. Sige ha. Yun. So yung increase daw natin sa January. Yes, meron tayong increase, di ba? Na-vlog ko na yan, di ba? SSL 6, di ba? Tranche 3. Tama ba ako? Third tranche. Oo, meron tayong increase. Oo.
1.5, teacher 1 to teacher 2. Hindi ko lang alam. Hindi pa ako sigurado. Pero definitely, may increase tayo ng January. So, kung hindi man natin ni January, normally pumapasok yan ng February. Di ba, dear teachers? O, antayin lang natin. Basta meron tayong increase ng 2026. Ano? So, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo. Huwag kayong, hinto na tayo. Hindi, huwag muna. So, basahin ko lang yung mga tanong nyo, dear teachers, ano? Yung tatanong ng SRI. Basta maliwanag naman sa DepEd memo, yung latest ni Secretary Sani Angara, na meron tayong 10,000 na first tranche, tapos yung 4-5 ay pinabibigay yan sa division kung ano savings. Alam ko yung iba hindi umabot ng 4-5, parang nagbigay ng 2,000, 3,000, okay lang yon. That is my understanding. Pero yung second tranche, pare-pareho tayo across the board yan na 5,500. Pare-pareho tayo dyan. Kaya lang, may tax yan. Oo, may tax. Ang update sa atin nung ibang mga teachers, nagpo-post sila, meron na raw silang second tranche. And that's very good. Basta ang alam ko, yung first tranche, 10,000, hindi ko lang alam kung magkano kinaltas sa inyo. Kay Sir Bong kasi 25% eh. Across the board, yung first tranche na 10,000. Tapos yung second tranche, 5,500 across the board. Ibig sabihin, buong Pilipinas, non-teaching personnel, teaching personnel, nagpahipil sa bong. Lahat tayo ay pare-parehong 5,500 doon sa second tranche at sa first tranche ay 10,000. Pare-pareho tayo doon. Tapos yung yung 4-5 division kasi yan eh sa nasa savings sa mga division. Oo. Katulad kami sa Division of Caloocan, kung tinatanong niyo yung tax, kasi kami dito sa Caloocan High School, ako, si Sir Bong, 25% yung tinak sa akin. Kaya yung 14,500 ko, ang natira na lang sa akin, 10,000, halos 3,000 plus yung naging tax sa akin. Tapos, ang sabi ng mga ADAS ko, yung mga master teacher daw at head teacher, parang 20% yung tax nila, no? Tapos yung mga teacher 1, 2, and 3, dahil, di ba, hindi naman sila umabot doon sa taxable amount. Kung hindi sila umabot sa taxable amount, ay sa amin, hindi sila kinaltasan ng tax. So, naintindihan ba ng mga teachers natin? Okay, meron ba kayo natutunan sa diniscuss natin? Oo, ito pong itong vlog na ito ay exclusive ito para sa YouTube, So, pwede nyo rin po ako mapanood sa Facebook at pwede nyo rin ako mapanood sa TikTok. Maraming salamat po. Sana dumami pa yung nanonood sa atin dito sa YouTube. Yung mga nanonood sa Facebook, pwede po kayo dito manood sa YouTube kung gusto niyo yung enhanced explanation ni Sir Bong. So, magandang umaga po, magandang tanghali. Ngayon po ay December 29, Monday. Maraming salamat po sa inyong lahat.